92.3 Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa iyo. It's 9 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hi! Sumasa inyo na nga po, live na live, on air sa 92.3 Radyo 5. Ilakas na nga po ang inyong mga radyo at syempre sa ating mga online platforms. O eto ha, ano ba at saan nyo ba kami gusto na nasisilip na papakinggan ng iba't ibang programa ng 92.3? Aba, welcome po mga kapatid dito sa Facebook live streaming natin. Napaki-share na now na. I-share nyo na po. Please. Ayan, sa YouTube din natin. Yes, natin. Siyempre sa X o yung dating Twitter at yung Instagram and Threads at ganun din dito sa TikTok. O bago tayo, mga ilang minuto bago tayo nag-umpisa, no, ay meron na akong mga kachikahan dito sa TikTok. Meron mga nag-hi, meron yung mga ngayon pa lamang nalalaman kahit na halos mag-iisang taon na yata ako na nandito sa 92.3. Oo. Sabi, nandiyan ka na? Magkasama na kayo ni Chacha? Abay, oo. Nag-1 year na nga sa September eh. Diba? Ayan, maraming salamat. Ayan, si Tobert Sotnas, yung sinasabi ko kanina. Tobert Santos. Okay. At syempre eto isang ano lang naman, isang paalaala para sa inyo mga gustong sumulat sa amin, para sa lahat ng mga gustong magbigay ng inyong mga kwento ng buhay. Pwede mga stories of success. Pwede yan, welcome na welcome po yan. Stories of inspiration. O hindi lang naman po yung mga stories of heartbreak. Ang welcome para dito sa ating programang Heart to Heart. Kahit ano pa po yan, tungkol sa pamilya, tungkol sa jowa, tungkol sa yung mag-isa. Welcome po yan. Maraming paraan para maipadala po sa amin ang inyong mga liham. Nandito po ang dearkuyapoy@gmail.com. Ayan ha, pwede po yung i-email sa dearkuyapoy@gmail.com. At ganun din, pwede naman po kayo mag-follow sa H2H Conversation Official sa FB po yan. H number 2, tapos H ulit, Conversation Official. At pwede kayo sa aming mag-PM, mag-private message ng inyong Dear Kuya Poy story o kaya naman ng inyong H2H Confessions. Ayan, yung mga gusto ninyong aminin, gusto ninyong ipagtapat. O kaya ay dito sa ating HEART segment. Dahil ang HEART segment, sa dami po ng mga nagpapadala, hindi na lamang tuwing Friday. Oho, sumusundot-sundot na rin kahit na weekdays ang HEART. At yan nga po ang ating pakakaabangan mamaya. Depende kung ano ang convenient na oras para sa inyo mga kapatid no? Naunawaan po namin yan. Kaya ipapasok natin. Dahil yung iba ayaw nung basa amin lang, yung iba gusto yung nakakausap din sa kabilang linya, yung kanilang medyo jowa na, alam nyo na, hindi nakakaunawaan, papagitna ang inyong lingkod para matulungan sila kung mag-decide na H kung half and half ang kanilang decision. Kumbaga magkalabasan lang ng sama ng loob, pero wala pa rin. O kaya naman, i-evaluate na muna. Dyan na muna, Kuya Poy, hanggang dito muna ang relationship namin. I-evaluate niya, kaya niya pa bang ipagpatuloy? O ako ba, kaya ko pang ipagpatuloy? Yan dahil bawat letra po ng heart ay binigyan natin ng mga pakahulugan. Yung H, half and half, E, i-evaluate, at yung A, approve na approve. Sige na, kami na ulit, Kuya Poy, baba mo na telepono. At gusto na naming maglambingan. Oo, yung mga ganyan. Biglang itataboy na si Kuya Poy, no? Okay na, malinaw na. Hindi na po kami magkaaway. Approve na approve. O kaya naman, I'm sorry to tell you, pero salamat po sa programa nating Heart to Heart.
Pero dito ko na po tatapusin ang relasyon na namamagitan sa amin. Yan po yung letter R. Yung reject na kahit anong sorry pa, kahit pangalumuha ka pa ng dugo. Ay, may mga ganun ha. O kahit ay wala na, ire-reject ko na rin. O kaya naman yung letter T. Okay, let's try again. Ganon! Aba, umpisa na nga po natin ang ating programa at sabi ko nga, ngayon ay HEART Day o Heart Segment Day. Okay? Dahil, eto nga po, saksakan daw ng sinungaling. Yan ang problema nitong si Mommy Irene sa kanyang asawa na si Alex. Imbis kasi na paalam lang sa meeting sa trabaho, ang ending, panay barkada at pakikipag-inuman ang inaatupag nitong si Daddy Alex. Yan ay kahit na may 5 anak at 20 taong kasal na itong si Daddy Alex kay Mommy Irene. Si Mommy Irene naman aminadong sakit ng ulo ang kanyang mister. Pero itong si Daddy Alex proud na proud daw dahil ni minsan hindi niya nagawang mambabae at pagtaksilan ang kanyang misis. Nga lang laging kahalikan ang mga labi ng bote ng alak. Yun lang. Kaya naman kausapin na muna natin si Mommy Irene ng Laguna, 56 years old. Mommy Irene, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po, sir. Nako, 20 years na po kayo na magkarelasyon itong si Daddy Alex. Kailan pa po ba siya nag-umpisa na magpainom-inom? Siguro po ang mga, bali 3 pa lang po yung aming anak. Ayan, siya ba nahilala ng barkada? So hindi naman talaga siya mula nung pagkabinata mahilig na mag-inom-inom. Talaga po, wala po dating bisyo yan eh. Oo. Good boy po yan noon, nung bago pa lang po kami noon. Naku, makakatatlo ba kayo agad noon? Kung di ba? Bakit daw? Anong kinakatwiran ni Daddy Alex? Bakit hindi na yata mabitiwan ang kanyang bisyo? Ay gawa na po ng mga barkada. Ganito talaga pong hindi ko po alam na ganun ang ginagawa niya. Paano hindi nyo alam? Malayo ba ang pinag-iinuman niya? Pinagpipwestuhan nilang barkada pagka sila ay sumisyat-syat? Hindi po, sir. Kasi ang paalam niya sa akin, may meeting, may pupuntahan po, ganyan. Pero pag uwi, amoy chiko. Opo. Diba, pag-uwi po lasing. Oo. Paano ba yung pagkalasing niya? Yung talagang parang di na makalakad o may amoy lang naman? Nakainom, ganun. Bali sir, nakainom lang po. Yung nagtitira pa naman po siya ng panlakad niya. Oo, yun. Yung may tinitirang panlakad, pang uwi, hindi naman siya napapasok sa mga trouble-trouble. Awa ng Diyos naman, sir. Hindi naman po. Kasi napakabait naman ng aking asawang yan eh. Ayun nga, medyo nag-iiba lang talaga ang ugali kapag ka, syempre, nagiinom-inom. Pero, sige nga, tanungin nga natin si Daddy Alex, bakit naman inom ng inom? Okay naman kasi ang mag-inom lang, no? Kapag ka nakaschedule lang at kapag ka hindi naman din sobra-sobra, alam naman po yan ni Daddy Alex. Ayan, kaya kausapin natin, Daddy Alex, magandang tanghali po sa inyo. Tanghali rin po. Oho, kayo ho ba nakashot ngayon o hindi naman? Nasatrabaho po ako, kaya medyo mahingi sa background gawa na sa... Opo. Oo. Ayan, halos magkasing idaran mga kapatid, ano? Si Mommy Irene at si Daddy Alex. Si Mommy Irene mas matanda lamang ng 1 taon. Si Daddy Alex ay 55 years old na. Pero Daddy Alex, eto ang tanong ko naman muna sa inyo. Bakit naman kayo madalas na mag-inom daw? Sa 1 linggo, gaano kadalas ba ang pag-inom-inom? Ano po? Sa 1 linggo po, gaano kadalas kayo na umiinom? Araw-araw ba? Gabi-gabi? Hindi po. Minsan po pag nagkakayayaan lang po kami ng barkada. Sandali, pagka kayo... Pero hindi po para-parate. Nagkakataon lang na... minsan, pag aalis ako, ibang paalam pa sa kanya. Bakit naman ba't naman ang paalam ninyo may meeting? Yung pala, may session kayo. Mahirap po kasi, minsan po kasi talagang, siyempre,
na, baka hindi payagan. Sabi, saan na naman pupunta, gano'n. Oo, may drinking session pala. Sandali, Mami Irene. Si Mami Irene ang tatanungin ko, ha? Mami Irene, gaano kadalas mag-inom sa isang linggo itong si Daddy Alex? Mami Irene. Lang po. Gaano po? Hindi naman po linggo-linggo. Minsan lang po sa isang buwan. Oo, minsan lang sa isang buwan. Gaano kadalas ang minsan? Minsan po sa isang buwan, 2 beses po, ganyan. O, iyon. O, sige, medyo forgivable. Pero kapag ka nagpapaalam daw sa inyo, hindi nyo naman pinapayagan pagka aminado siyang, kapag aminado siya makikipag-bonding sa barkada. Kasi po, sir, ako natatakot. Kasi okay lang po siya mag-inom yung dito lang po malapit sa amin. Kasi dayo ho yun eh. Baka mamaya, napagtripan ho siya. Hindi po namin alam kung nasaan siya. Ayun, dumadayo. Medyo malayo-layo ang pinipili ni Daddy Alex. Daddy Alex, gaano ba kalayo kasi ang pinupuntahan mo pa? Hindi naman po kalayuan. Ano lang. Ano po? Pinakamalayo, kabilang barangay na, gano'n. Kabilang barangay. Pero syempre, along the way, merong mga nagmomotor, merong mga sasakyan dyan. Tapos gabi ka pa uuwi. Kayo ba nagmamaneho kapag ka papunta ron? Ano lang po, nagko-commute lang. O yun nga, kahit pa nagko-commute lang, pagka nakursunadahan, di ba? Yun naman yung iniisip. Ako, legitimate po, yung iniisip na yan ni Mami Irene plus, alam nyo naman, Daddy Alex, kapag ka umiidad ang tao, pabataho ng pabata ang mga nagkakasakit ngayon, ha? Ay kapag ka madalas uminom at 55 years old, relatively young pa naman po yan. Oo, pero kapag ka nga nasanay na at talagang marami ang naiinom, alam nyo yung liver natin ay namamaga. Namamaga, nagkakasakit. Narinig nyo na ho ba yung sakit na liver cirrhosis? Narinig nyo na po yun? Ha? Bagang. Daddy Alex? Hello? O yan, Mami Irene. Yes, sir. Ikaw muna. Ikaw ang nakarinig sa akin. Di ba? Ang concern mo rin, baka magkasakit. Syempre, umiidad na eh. Opo. Oo. Pero yung kung paminsan-minsan lang naman po at kontrolado naman pala nitong si Daddy Alex, payagan nyo na. Ha? Payagan nyo na. Bantayan nyo lang ang... yun nga, kaya tinatanong ko na agad kanina, pasuray-suray ba siya? Binibit-bit na ba ng mga tropa kapag ka umuuwi? Ganyan. Baka naman lasing na, binubungangaan nyo pa sa bahay, Mami Irene, yung totoo. Ay, sir, hindi po. Hindi napakabait kong asawa. Pagdating po yan, itimplahan ko agad ng kape para maano yung kanyang pagkalasing. Pinupunasan ko po ng maligamgam na tubig. Pwede naman nung hindi kape. Pwede naman tubig ang iabot nyo sa kanya para ma-cleanse, ma-cleanse yung sistema niya. Tubig. Opo. Tubig. Kasi po, sir, gusto niya po talaga kape. Kape ang gusto. Pero susundan nyo ng tubig. Aha. Nasaan na ba si Daddy Alex? Daddy Alex, nandiyan ka? Daddy Alex? Hello po. Ayun, yun. Okay, Daddy Alex. Ano bang gawa mo sa buhay? Ano pong pinagkakaabalahan? Sa bahay po. Hindi po, sa buhay. Sa buhay. Ano pong trabaho ninyo? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho ngayon. Ano pong trabaho nyo ba ngayon? Messenger po. Messenger? Opo. Okay, so ngayon, lunch break nyo naman. Medyo, kaya lang po nasa field pa. Nasa biyahe. Pero, ayan. Medyo maingay yung background. Di bali ho. Hindi naman po ganun kaingay. Naiintindihan naman po namin kayo, Daddy Alex. Pero, yun nga po, yung pakiusap ni Mami Irene, dahil ito naman po ay pakiusap ng isang asawa, nakasabay niyong tumanda, gusto niya pa yata kayo makasama ng mas matagal. Okay lang raw ho ba sa inyo? At iniingatan kayo ni Mami Irene, baka madisgrasya, baka kung anong mangyari, yun nga, baka magkasakit pa. Okay lang raw ba sa inyo kung medyo babawas-bawasan ang mga pag-inom-inom ninyo? Ha? Hello po. Daddy Alex, okay lang ba kung mabawas-bawasan daw ang pag-inom-inom, paglabas-labas? O kaya, mas gusto niya yata, dyan na lang kayo sa bahay ninyo. May enough space ba para sa barkada? Dyan sa bahay niyo naman?
Okay. Pwede naman po yung gano'n din sa akin. Kaya lang bihira kasi yung napasyal na mga barkada ko rito ay. Yun ang mas maganda dahil bihira sila mapasyal, bakit hindi nyo sila imbitahin na lamang? 'Di ba? Okay po. Oo, basta mas maganda, Daddy Alex, kung magiinuman kayo, nakakapagpahinga pa rin yung katawan ng tamang oras. O para sa inyo rin po yan, kasi yung payo ko ay parang payo na lamang rin paalaala sa isang ama. Ha? O, kasi katulad niya, may trabaho po kayo. Ha? Pagka may trabaho kayo, yung iba talagang nagpupuyat. Hindi ho yung kalasingan ang nagiging problema. Yung puyat ang nagiging problema. Tumataas ang presyon. Kayo ba may mga maintenance na? Meron na rin po. Yun pa nga. May mga maintenance na. Saan po yan? Sa hypertension? Yun. 'Di ba? Kayo ba ay bukod sa pag-iinom ng alak, wala nang ibang bisyo? Naninigarilyo? Hindi na po. Hindi na, wala na. Tapos, proud na proud, sabi. Proud na proud daw po kayo na never kayong ng babae. Opo. Talaga ho ba? Opo. Nanlalaki? Hindi rin po lalo. Hindi, sinisigurado lang po natin, ha? Daddy Alex, okay. Mami Irene, ikaw, ano pa mga gusto mong sabihin naman dito kay Daddy Alex? Sige, kausapin mo siya, naririnig ka rin naman ni Daddy Alex. Mami Irene, go. Sir, wala na po ako masasabi niya sa asawa ko kasi may pagbabago naman po Minsan na lang. Minsan na lang. Pero hindi, sabihin nyo nga sa kanya yung kung ano ang gusto ninyong mangyari at ano yung, kumbaga, ine-expect ninyo sa mga susunod na araw. Go. Ang masasabi ko lang, sana maalis na yung pag-iinom ng alak, saka iwas-iwasan na yung barkada kasi ang barkada kasi, hindi ko naman sa nila lahat. Pag nagkasakit ka, hindi naman sila makakatulong sa'yo Diba? Daddy Alex, may isasagot ka ba ron? Opo. Tama rin naman po. May isasagot po kayo? Tama rin naman sinabi. Susunod na ho ba kayo? Pero ako lang ha, Mami Irene. Yes? Mami Irene. Kasi meron naman yung mga mabubuting barkada, mabubuting set of friends, mga kaibigan. Siguro naman, hindi naman din maganda na sabihin na kapag ka nagkasakit ka o nangailangan ka, kailangan tanggapin nyo rin yung mga kaibigan itong si Daddy Alex. Kumbaga, tribe niya yun tribe niya po yun. Kumbaga doon sila yung mga kasama niya and I don't believe na magtatagal dyan si Daddy Alex ang dahilan sa inom-inom kasi bukod sa inuman, mga nag-uusap-usap po yan. Meron silang mga pagkakapare-parehas na mga trip, 'di ba? Kaya bibigyan din natin ng respeto yung mga kaibigan na nakapaligid sa partner natin. Okay? In as much as minsan naiinis tayo na nagiinom-inom sila, pero behind those inom-inom ay merong mga usapan, merong mga kwentuhan na talagang pang mga magkakaibigan lang, mga plano para sa kinabukasan, ganyan, sa pamilya, dun sila nakakapaglabas. Kami mga kalalakihan, ganyan po Tama ba, Daddy Alex? Oo, tama nga po. Di ba? Ganoon yun. Kaya wag naman din sasama ang tingin ninyo doon sa mga tropa. Hindi naman humasama ang tao, ang mga umiinom. Okay? Pero yung mga lagi na lang nangungutang na sa tindahan. O kaya ang pinaka gusto na lang na mangyari sa araw-araw ay yung malagyan ng alak ang kanilang lalamunan. O kaya walang trabaho, sige pa rin ang inom. Diba? Tapos magtutulog maghapon. Yun ang mga masasamang kainuman. Ganun ba ang mga barkada mo, Daddy Alex? Hindi po ganoon. Po sila, marunong din naman. Minsan pagka talagang alam na lasing ka na, hindi ka na niya pinipilit. Yan, oo. Tapos may mga hanap buhay din naman. May mga hanap buhay. Meron din naman po sila. Wag din naman kayong darating. Kaya minsan hindi kami ganoon yun. Meron din kasi minsan Daddy Alex and Mami Irene, yung bang yung tropa lagi na lang nagpapalibre. Problema rin yun. Kapag 'di ba? 'Di ba, Daddy Alex? Dati sir, din po ako ng gano'n. Kaya lang siyempre, siguro nahihiya na rin. Oo. Hindi, may mga ganoon nga kasi. So, yun ang mga iiwasan at alam naman pala ni Daddy Alex at nakaiwas na siya sa mga tropang ganun. 'Di ba?
Ganun yun. Yung pang gagamitin ka para lang mag-enjoy din sila. Basta ikaw ang taya. May mga ganyan. Yun naman. Mami Irene. Wag naman. Hindi naman hindi masamang tao si Daddy Alex, ha? Opo, hindi po talaga. Ay, love nyo? Sige na nga, ano bang heart decision nyo ngayon? Approve na approve ba? Opo. Ha? Opo. Approve na approve kay Mami Irene. Ikaw, Daddy Alex, ano? Andito po. Ha? Ano ba? Anong heart decision mo? Yung HEART. Half-half ba? Evaluate muna. Approve na approve. Susunod naman ako eh. Ayaw mo talaga. Pwede yung reject, ganyan. Ano? So I guess approve na approve din. Nagkakaunawaan naman itong si Mami Irene at si Daddy Alex. Daddy Alex, nahingan ko na ng statement kanina si Mami Irene. Ikaw, ano naman ang gusto mong sabihin para kay Mami Irene na concern lang naman sa'yo? Ang sasabihin ko lang sa kanya, bisan pero hindi na naman siya kasi nung kaipit. Dati talaga naipit. Siyempre, siguro, na na rin, hindi naman siya masyado. Pero yun lang yung medyo naingpit niya. Yung ano po? Pero hindi na masyado. Ano yun? Sabi niya? Kuya. Maingay ba? Maingay? Hindi maingay po ba? Kahit nakatabi na ako, pa rin. So, sabihin nyo na medyo mabunganga noon. Di ba? Tumigil mo na. Aminin na. Inaamin na yata ni Mami Irene, pero ngayon mabait na raw siya eh. Totoo naman ba yun? Ha, Daddy Alex? Totoo naman ba? Mabait na. Mas kalmado na. Lalo na yan. May mga maintenance na kayong pang... Hindi ka dati, siguro. Talaga naisip niya yung... Nakita ko na may sinasabi niya yung baka ma-accidente, mga gano'n. Kung anong mangyari yung bawa. Opo. Okay, sige. Naiintindihan nyo naman po yan. Concerned lamang sa inyo si Mami Irene para lalo pang tumagal ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. 20 years and going strong. Pero yan po ang isa ring aral yan sa maraming mga nakikinig sa atin. Katulad dito si Mami Irene, si Daddy Alex. Sino ba naman ang mag-iisip na at the age of 55, 56, meron pa rin silang problemang mag-asawa. 5 na po. 5 lang. 5 lang ang anak nila sa panahon na to. Di ba? Pero kita nyo, meron pang konting problema rin, pero they choose to they choose to fix their problems. Ayan yung kanilang pagkakaiba sa likod ng lahat ng ito. Tama ba, Mami Irene? Yes, sir. Batiin nyo na nga po yung mga anak nyo, mga nakikinig ba sila? 5 yan. Opo. Binamati ko nga po pala yung aking mga anak dyan sa bahay. Si Dennis Love, si Carmen, si Mian, si Pe, at yung bunso kong si Ivan. Wala pa po kayong mga apo? Meron na po, sir. 8 na po ang apo namin. 8. Si Daddy Alex naman ang babati sa mga apo. Tignan natin kung kabisado niya. Sa mga apo ko naman, una-una, kay Bryce, kay Jairo, kay Pachi. Doon naman si isa ay si... yung pangalan, si Aslea, si Tutoy, si Nene. Yung pangalan niya. Yan na nga. Sinasabi na nga ba? Mami Irene, tulungan mo na. Sino pa'y nakalimutan? Kay Mian, si si Sky. Si Pay. Si Sky, siya kasi... Yung Sky. Ang dami na. Malaki na ang pamilya. Kaya naman pala ang concern naman sa'yo, Daddy Alex, nitong si Mami Irene ay ganun na lang. Pero sige, maraming salamat po sa inyong pagtawag. At sana nga ay lalo pang tumagal ang inyong pagsasama. At maraming salamat po sa inyong pagdulog dito sa ating HEART o Heart segment ng programa nating Heart to Heart. Love Question of the Day. Love question of the day natin, totoo bang mahahanap ang happiness once na pumasok ka na sa relasyon? Ayan, sabi ni Sarah Gonzalez, para sa akin Kuya Poy, pwede kang maging masaya o maligaya kahit wala ka sa isang romantic relationship. Hindi mo kailangan magpabebe na, alam mo, ang lungkot-lungkot ko dati, pero dahil sa'yo,
Kaya ang saya-saya ko ngayon. No! Sabi ni Seryo, hindi pa pwedeng ganon. Kasi pwedeng alam mo na masaya naman ako, pero mas sumaya lang nung nakilala kita. Yee! Sabi naman ni Litacero, hindi naman siguro lahat ganon. Depende sa sitwasyon. O may iba kasi masaya na being single at yung iba naman may karelasyon pero hindi rin naman masaya. Iyon lang. Si Jericho Makiling, guni-guni lang ang tinatawag na happiness na yan. Dahil walang forever kung material na bagay lang ang pag-uusapan. Dahil nasa Diyos lang talaga ang mahahanap na tunay na forever na happiness. Thank you! Ayan si Maxine Tolentino. Hindi. Oo, hindi naman dahil pumasok ka na sa relationship. Doon mo lang mahanap ang happiness kasi may time din na nasa sarili mo ang happiness at wala sa relasyon na yan. Nung una pa lang masaya ka na, okay yon. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago. Hindi lahat ng happiness nakukuha dahil lamang sa pakikipagrelasyon. Yung iba nasa sarili na lamang nila yon kung papaano nila napapasaya ang sarili nila. Si Rosaline Olaso, para sa akin po, depende po at hindi naman po lahat na nagiging happy pagka pumasok na sa isang relationship. Minsan yan pa ngayon magbibigay ng stress sa buhay mo eh. Kaya bago tayo pumasok sa isang relasyon, dapat handa tayo sa kalalabasan nito dahil hindi lahat ay happy ang ending. Ayan, sabi naman ni Flor de Liza Casquero, yes Kuya Poy, pero po hindi lahat ng may karelasyon ay masaya sa naging karelasyon nila. May swerte, meron din talagang hindi. Kaya kung swerte ka at masaya ka sa nakarelasyon mo, ay ikaw na ang pinagpala. Pero kung hindi naman, baka may ibang dahilan si God bakit di naging masaya ang buhay pag-ibig mo. Ayun. Thank you so very much sa inyong iba't ibang mga sagot na naman mga kapatid. Pero totoo nga bang mahanap ang happiness once na pumasok tayo sa isang relationship? Oo naman, ang sagot ay oo, mahahanap natin yung kakaibang happiness. Pero mas maganda kapag ikaw ay pumasok sa isang relationship, being single, being alone, ikaw ay masaya na rin. Para kumbaga, masaya ka na mag-isa, pero tama yung sinabi ni Seryo kanina, nung dumating ka sa buhay ko, nung nagsama tayo o kaya naman nag-build na tayo ng ating mga pangarap sa buhay together, mas lalong nadagdagan ang ating saya. Ayan, pero syempre yung iba sinusukat nilang saya yung tawa-tawa lang, o yung iba sinusukat nilang saya yung walang problema sa relationship. Of course, along the way magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, magkakaroon ng mga problema, 'di ba, na outside of your relationship pero maaapektuhan ng inyong relationship. Pero kapag yan po ay napapagtagumpayan ninyo, yan ay napagtutulungan ninyong matapos. Halimbawa, malusutan, ang mga pagsubok, yun pa ang dapat nating pagtuunan ng pansin dahil nakakapagpasaya rin yun. Yung willingness mo na makipagtulungan sa iyong partner para maging better at hindi bitter ang inyong pagsasama. Maging better kapag may problema yung isa o parehas kayo nagkaroon ng problema, maghihilahan pataas, hindi naghihilahan pababa, nagsisisihan, nagsusumbatan. Walang happiness doon. Okay? It's the willingness na maging better para sa isa't isa. Yun ang totoong happiness. Okay? Ang oras na natin, mga kapatid, it's 12 minutes before 1 p.m. Babalikan natin agad-agad ang ating Dear Kuya Poy story. Kaya naman po wala ng BBTO at syempre, i-share ang ating live streaming dito sa ating Facebook. Ayan, at syempre sa sa TikTok Live, sa YouTube, sa X, i-follow nyo na nga po kami at Radyo 5 True FM. Iisa lamang po ang hahanapin nyo dyan ha. Sa TikTok ang hahanapin ninyo at Radyo 5 True FM. Sa Facebook ang hahanapin ninyo at Radyo 5 True FM. Sa YouTube ang hahanapin po ninyo at Radyo 5 True FM. Sa X, yung dating Twitter, at Radyo 5 True FM. Sa Instagram ang hahanapin po ninyo at Radyo 5 True FM. Paulit-ulit, napakadaling kabisaduhin. Kaya naman at Radyo 5 True FM. Sa lahat ng mga social media accounts natin, ganyan lamang po kadali ang maging happy, mga
mga kapatid. Kaya naman manatiling nakatutok dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Actually, hindi naman talaga usapin sa pag-ibig ang ilalapit ko sa inyong programa. Kaya kung bakit naisipan kong sumulat sa Heart to Heart, ay hindi ko lang po kasi talaga alam ang gagawin ko sa sarili ko sa mga oras na ito. Ako po si Pablo, 19 years old mula dito sa Quezon City. Nag-aaral pa rin ako, Kuya Poy, pero hindi ko nababanggitin kung saang eskwelahan o university ang pinapasukan ko. Siyempre, nasasaktan ako dahil madalas na pinagpepiestahan ako ng mga taong nakapaligid sa akin. Pakiramdam ko po kasi ang itsura ko ang dahilan kung bakit wala pa rin akong matawag na totoo o yung mga solid na mga kaibigan. Para lang din po may idea kayo. May tangkad po akong 5 feet and 3 inches. Medyo patpate ng pangangatawan ko. At sa pag-aakala ngang cool ang peg ko, ay sinubukan ko rin na magpakulay ng buhok pero ang ending, halos kakulay ko yung mga sisiw na nakikita ko po sa mga palabunutan sa amin. At the same time, sinubukan ko rin na magpalagay ng tattoo para naman magmukha akong astig at makasabay sa trip ng mga taong nakikita ko at gusto kong maging kaibigan. Pero ewan ko ba, Kuya Poy, hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon ko matapos akong sabihan na mukha raw akong katawa-tawa sa style na meron ako ng mga taong ang gusto ko sanang maging parte ng buhay ko. At syempre nasaktan ako doon, Kuya Poy. Yung tipong sinasakyan mo na lang yung gusto nila para kahit papaano ay maging belong sa grupo nila pero ang ending, hindi pala nila na-appreciate ang ginagawa kong effort sa hindi ko masabing circle of friends. Alam ko, nawawala na rin ako ng identity dahil sa kagustuhan kong makisabay sa mga trend at para ma-please ang mga kaibigan na gusto kong mapasukan. Gusto ko lang talaga kasi magkaroon ng matatawag na totoong mga kaibigan. Palagi na lang kasi akong biktima ng pambubuli, mga pang-aasar. Para bang sa tuwing nakikita nila akong papalapit sa grupo nila, ay gusto kong samahan ay sila po ay umiiwas sa akin. Ramdam ko talaga yon, Kuya Poy, sa tuwing nagkakaroon ng mga group activity sa school. Ang ending, nag-iisa ako halos sa lahat ng pagkakataon. Mababaw man po kung pakikinggan, ang nararamdaman ko ay masakit po para sa akin ito. Kaya nga umaasa po ako na sakaling mapili ninyo ang kwento ko sa inyong programang Dear Kuya Poy, para dun sa pag-asang mabuksan ninyo ang aking isipan at may magpa-realize sa akin sa kung ano nga ba dapat ang gawin kong aksyon para ma-improve ang aking sarili at magkaroon din ng mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong programa dahil sa ganitong klase ng platform ay para bang may kakwentuhan ako sa pinagdaraanan kong pagsubok ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na umaasa na magkakaroon ng mga tunay na kaibigan, Pablo. Especially for you. Napakinggan nga po natin ang kwento nitong si Pablo. Ayan, sabihin na nga ho natin, naghahanap at nalulungkot dahil sa siya ay wala pa ring maituring na mga kaibigan, wala pa ring tropa. Pero Pablo, no? At sa mga katulad ni Pablo na medyo nawawalan na ng tiwala at para ba nawawala na, sabi niya nga, parang nawawalan na po ako ng identity. Ginaya ko yung mga trip nila, nagpakulay ng buhok, pero sabi niya nga, siya mismo napintasan yung sarili niya, nagmukha po akong sisiw doon sa mga palabunutan para lang makabelong sana doon sa grupong gusto kong samahan, kaso hindi. Ayan, o kaya naman may iba pa siya mga binago sa kanyang sarili. Pero Pablo, no, just be you, be yourself. Ikaw yung unang dapat kasi na maka-appreciate doon sa sarili mo, ha, bago maramdaman niya ng ibang tao
Okay? Pero ito nga po, ang maipapayo ko para sa marami mga nakikinig sa atin, be confident. Okay? Kung sa tingin mo, patpatin ka, o kung sa tingin mo, sobra ang timbang mo, just be yourself. Be confident. Pero, wag naman yung arrogante. There's a difference between being confident and being arrogant. Okay? Relax ka lang. Hindi kailangan na masyadong malakas yung dating mo kapag ka ikaw ay confident. Confident ka na mag-isa, kaya ko na mag-isa, kaya kong gumawa ng mga gawain sa eskwela na mag-isa at sila yung lalapit sa'yo. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Oo, pero hindi yung para ka ba nakikiusap na, uy, makipag-friends naman kayo sa akin. Alam ko na meron ho talaga mga, kumaga, lapitin na mga pang-aasar, na mga ganyan, pero wag din kasi masyadong masungit. Yung iba kaya hindi ho na, kaya hindi nalalapitan ng mga friends ay dahil masyadong mataas din. Parang sa pagpili ng karelasyon, ang taas-taas masyado ng kanilang standards sa pagpili ng mga magiging kaibigan. Gusto niya, ganun na nga yung itsura niya o kaya ganun na nga yung datingan niya or ganun yung ugali niya pero gusto niya doon siya sa the best na circle of friends sa nakikita niya, doon siya ma-involved, di ba? Hindi. Because true friendship, just like a romantic relationship, it takes time. Oo, dapat mabuild nyo dyan yung tiwala sa isa't isa. Kailangan merong mga experiences na papagitna para magtagal ang isang friendship. O dahil wala naman po talagang genuine friendship na nagtagal ng dahil sa gwapo lang o dahil sa maganda lang o dahil sa sikat lang ang isang tao, hindi sa ganun yun. Wala sa itsura yan, Pablo. Okay? Nasa pakikipagkapwa-tao mo yan. It's all about the memories that people share. It's all about the problems that friends were able to endure. Yan, and it's all about the brotherly and sisterly love that people are willing to share with one another other than their family. Okay, yun. Kailangan ma-emit mo yun sa sarili mo, no? Kailangan mailabas mo yun sa sarili mo na kahit ano pa ang itsura ko, meron akong brotherly o sisterly love na may offer sa isang kaibigan na tulad mo. Kahit ano pang itsura mo, kahit na ano pang estado mo, mayaman ka, mahirap, sikat ka, hindi ka sikat, katulad lang kita na simpleng tao o meron kang sinasabi sa lipunan, basta ako, totoong pakikiharap ko sa'yo at hindi ko kailangan baguhin pa ang itsura ko, hindi ko kailangan baguhin pa ang mga paniniwala ko para lang tanggapin mo ako. Yun. The brotherly and sisterly love that you have and you can offer genuinely with another person other than your family. Okay? Love yourself, Pablo. Walang problema, hindi ka kulang. You are enough. Okay? Dear Kuya Poy. At syempre, dito na nga po natin tatapusin ang ating programa. Bukas magkarinigan po tayo alas 12 ng tanghali, mga kapatid, ha? Para sa H2H Heart to Heart. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakisawsaw sa inyong mga payo. Thank you so very much. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa H2H ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.